Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Vince. Ayan, for today's video guys, nandito na naman po tayo sa likod dahil labada time po ngayon, Merkulis, wash day, at saka yan, tahimik na tahimik po yung bahay dahil nakaalis na po yung mga estudyante at mga trabahante. So tayo naman, katapos natin maglinis sa loob, ito na naman po tayo, yung labada, yung inatupag natin or hinarap. Si Papa Bits, nandun sa kwarto, kararating lang po niya, galing sa Sibico to, pinagbayad ko ng ilaw or kuryente kasi Judith na ngayon, September 9, kada pizza Noybe yung Judith namin po dito. So, syempre, pinaghahandaan natin para hindi po maputulan. At siya na po yung naghatid kay Sansan papunta sa school dahil dinadaanan lang naman po yung opisina ng Sibico to po dito. So, diretso na lang. Alas 7, nagbubukas na pero yung oras ng pagbabayad is alas 8. Tapos si Papa Betcho pong nauuna pagbayad dahil tingin po ng mga tao doon is senior citizen na po si Papa Betts at kilala na po siya ng guardia doon. Pag nakikita na po si Papa Betts doon sa Sibico to, pinauuna na po siyang makabayad, kaya madali po siyang makabayad at madali pong makauwi si Papa Betts. Hindi na po siya naghihintay doon ng mga ilang oras, basta makita na po yung guard sa kanya, yun automatic na po na si Papa Bits pinauna pagbayad dahil tingin po nila kay Papa Bits is senior citizen na. Kaya yun si Papa Bits yung naupapag-utusan natin na magbayad ng kuryente. Actually yung oras naman po ngayon is ano na po, alas 8:30 na po yung oras. Pero tingnan nyo po guys, yung paligid namin. Terik na po yung araw. Mainit na po siya. Kaya inumpisan ko na pong maglaba ngayon na habang po tayo nagla-live ng pupo, 1 oras. Yun, sinalang po natin yung unang salang natin na mga puti, uniform, ika nga, para po habang tayo'y nagla-live, matatapos na po yung unang salang natin. At saka yan, mahangin po dito sa likod. At saka medyo maliwanag na po kasi yung nag-grass cutter dito. Hapon lang po siya nag-grass cutter. Sorry po. Grass cutter kasi siguro may trabaho po siya sa araw. So, pag uwi niya ng hapon yun, nag-grass cutter po siya ng mga 1 oras, ganun. Na hanggang po matapos siya. Medyo malawak na din po yung grass cutter niya. Ayan po. Hanggang dito na po yung nag-grass cutter niya. Ayan. Pero malawak pa yan, maluwag pa yung grass cutter niya. Yan. Medyo pa yan, maluwag pa. Kasi malaking luti po itong nandito po sa likod namin. Po, lumiwanag po yung yung banda dito at saka yung hangin po is talagang pumapasok na po dito. Ang nakakaano lang po dito, yung nakakasagabal naman po is yung dahon ng mga niyog. Hindi pa rin parang yung hangin is as in pumapasok talaga. Yung hangin is nandito sa baba lumulusot, hindi po dito sa taas kasi yan nga yung yung mga dahon ng niyog, parang laylay yung pagkatubo niya. Iwan ko lang sa caretaker, pero meron pong nag-ano po dito, may naka-duty po na nangunguha ng bunga. Pag pwede nang kuhain yung bunga ng niyog, halimbawa buko juice, ayan,
huwag nyo na lang pong tingnan yung ano natin kasi talagang dito po yun nakasablay. Yan. Diyan po yan nakalagay yung mga underwear ng mga boys. Ayan. Pag pwede nang kuhain yung buko juice. Pero yun lang po, bunga lang na yung kinukuha. Tingnan nyo, hindi naman lang nililinisan. Yan, pwede na po yan magawang panggatong. Yan. Marami po. Hindi pa nalalaglag. Sana yung caretaker dito, pati niyog, lilinisan. Yan, lilinisan. At saka imagine nyo po guys, itong niyog, nang magpunta po ako dito sa Cebu, is mababa pa yan. Punta ko dito sa Cebu, dito lang po siya kataas dito sa barbed wire. At yung mga bunga, banda dito pa. At kaya ko pang kumuha dito sa loob. Ngayon hindi na. Tas hanggang tumutubo siya or tumataas. Yan. Papunta doon sa loob yung ng katawan. So, hindi na tayo nakakakuha. Yan. Pero hanggang ganyan lang kataas po ang niyog na yan. Nang magpunta po tayo dito, nandyan lang. Dyan. Mababa talaga yan. Pati yung doon sa likod. Mababa po yan. Pati ito. Mababa pa po yan. Ngayon andyan. Gagamitan na po ng ladder. Hindi na po tayo nakakakuha. Kung gusto natin uminom ng sabaw. Sabaw ng niyog. Tumaas na po siya guys. So ayan, nakaano naman po tayo sa unang salang natin. Magbabanlaw na po tayo. Yan guys. Oh. At baka sabihin na naman po ba't hinahalo po yung puti. Hinahalo ko yan dahil hindi naman po yun, hindi naman po ito kumukupas na tela. Yan. Tapos ito po yung napoproblemahan ko na uniform ni Chrislyn kasi yun nga may mancha po ito. Pag basa hindi klaro, pero pag tuyo na klaro po siya. Hindi naklaklaro pero pag tutukan maklaklaro po siya, kaya kumuha ko ng yan, Sunrox na pang decolor. Gagamitan natin dahil masagwa tignan pag sinusuot na ni Chrislyn. Para si Chrislyn may menstruation na tinagusan. Kaya ayan, aanuhan natin ng Sunrox na decolor. Para sa decolor na Sunrox. Kasi pag nilagyan po ito ng Sunrox na pure or chlorine, pumuputi po yung tela na to. Mas masagwa tingnan. Nakupas na pero bago pa. Bago po ito na uniform ni Chrislyn. Mga ilang pa lang ito sinuot, nagkaano kaagad. Na samantala yung uniform niya mula grade 1 hanggang ngayong grade 3 sinuot niya. Hindi man lang nagkamantsa. Tapos ito kabago-bago, yun pa yung nadisgrasyang mantsahan. Kaya hindi natin guys may iwasan na hindi magbunga nga. Yan, lagyan po natin ng tingnan natin po yung resulta kung hindi kumupas. Sana hindi. Kasi as in marami talaga yung mancha. Banda sa puwit pa naman. Ito guys. Di ba pang decolor ito? Ito po yung ilalagay natin. Yan, binubuhan ko ng binubuhan talaga. Tapos, medyo hayaan muna natin yung po yung resulta. Pinaliit ko lang po yung boses ng pupo kasi nagpupupo din po ako. Nagbibigay po ng ayuda yung namin, agency. Ayuda na coins or points. In fairness, bagong cash out pa lang ako. 732 ulit. Medyo nakakatulong din.
Pang-5 cash out ko na po guys sa pupo. Siyempre may silbi naman po din po ako sa pupo kasi nagpapa-RC kami ng tag 50 pesos. Yung bigay po ng 50 pesos is 48 8K. Tapos i-trade mo yung 5K na coins, opo, 5K na coins ipapatrade mo, mapupunta po sa points mo. Tapos yung 3K, bali yun po yung panggambol mo, panghagis. Pag nakahagis ka na may balik yung pupo, halimbawa yung 3K, magawa ulit ng 6K or ganun, 6K. Ipatrade mo ulit yung 3K. Tapos yung 3K, iiwan mo sa coins para panghagis mo. At malalaman naman po kung may bigay yung popo kasi nakikita po yan sa coins. Pag tumutubo yung coins, yun lang, diskarte ka, i-trade mo. Yung trade, mag-trade ka, halimbawa 1K, balik niyan is 700 na coins. Points, mapupunta yan sa points mo. Di siyempre madadagdagan yung points mo hanggang maka 100K ka. Sa amin po babae, mas madali po maka-points kaysa sa lalaki. Kasi may ano po kami, yung babae, may CS 800 points po ang bigay. Yung live, 1 hour is 1,000. Yung CS 1 hour din, 800 points. Live, 1 hour, 1,000 point. Di, sa isang araw, meron kang 18K points. So, napupunta yan sa points mo, madadagdagan. Tapos, kung pupunta ka pa ng panel na may mga hagis, yun, makakadagdag din po sa points mo. Sa babae talaga, madali lang maka-points kaysa sa lalaki. Kasi yung lalaki daw, pag hindi pa mag-level 5, hindi pa pwedeng mag-CS, mag-set the crown. Tapos, crown set. Tapos, hindi pa pwedeng mag-live kung hindi pa level 5. Kung level 5 ka na, 6, 7, pwede ka na makag-live. Yung mga lalaki, yun, mabilis ka na din maka-ipon ng coins. Yun lang po yung ginagawa ko dito sa bahay. Habang may ginagawa po ako, nag-routine po ako sa bahay, nagla-live sa pupo, nagsisiis, nagpupupo, ganun. Tapos, nag-vlog. Habang nagbabantay tayo ng tindahan, kung hindi tayo naglalaba, tapos na yung routine natin, pwede ka na pong magsiis. Pero maaga pa po akong nakakapagsiis dahil alas 4 pa lang, nagigising na po tayo. Kaya yun, ino-open ko na po yung cellphone ko, nagsisiis po tayo. Yung siis hindi naman pwede pantayan, pwede iwan-iwanan. Titingnan mo na lang kung tapos na yung oras para mag-live sit ka, makapagsiis naman po yung iba. Ganun lang po guys. Diskarte lang po sa buhay. Parang hindi naman po nasasayang yung araw or oras ko dito sa bahay na. Dito lang po tayo sa loob ng bahay, nag-iikot-ikot. Makakalabas lang po, mimili ng paninda, magsusundo sa mga bata, ganun. Habang may ginagawa, huwag natin pabayaan po yung pupo kasi nakakatulong din sa akin. Yan po guys. Sana makuha na talaga to guys. Yung mancha ng uniform ni Creslin. Parang hindi po ako mapakali. Pag tinitingnan ko na mayroon pa rin mancha. Naalala ko pala, mayroon akong tinda na ganito. Nag-iisa na lang ito. Kaya yan, kinuha ko muna. Palitan na lang po natin.
parang naisip ko, ako na lang po yung magtagpas ng ng dahon ng niyog. Yung mga dulo para yung hangin talaga is makapasok. Medyo mainit na naman tayo, tapos na po yung tag-ulan. Kaya ayan, tiis na naman po tayo sa init. At saka medyo okay pa naman yung agas ng tubig sa motor. Yan po yung sinasabi kong ayuda. Yan, hagis. Gambol-gambol. Nakaka-points ka yan pag hinagisan ka. Nandito po ako. Yan. Pero hindi maklaro kasi nakasuot kami, Halloween. Yun po yung namin, agent. Si Inay Jenna. Mainit sa pisto natin. Pero okay lang yun kasi maaga pa naman. Vitamins pa po yung init ng araw. Kailangan matapos natin po ito na hindi pa alas 9 kasi alam niyo naman maliligo pa, tapos pag alas 10:30 alis para sunduin yung kinder natin. Tsaka may nakikita pa akong kunting mancha. Nakakasilaw. Nakakasilaw, guys. Tapos na rin tayong maglaba, guys. Ayan, kinakailangan natin na maligo na kasi alas 10 na po, guys. Nabutan po tayo ng alas 10. Ayan. Maliligo na po tayo, guys. Balak ko sanang mamaya na maligo. Pero mainit, kailangan maligo po tayo bago umalis. Kasi meron pa po akong iniisip na gagawin. Nakabuhol na naman yung kurtina natin. Yung naggaganito naman, binubuhol. Si Sansan kasi ginagawa po niyang salamin. Yung sliding door. Kasi buong katawan is kitang-kita. Hindi naman po ako talaga yung nagbubuhol ng ganyan. Si Sansan yung mahilig. Yung mga bata dahil ginagawa po nilang salamin. Hindi po sila nakukuntinto dito dahil half lang po yung nakikita pag nagsasalamin. Dito naman is buong katawan po yung nakikita. Yan, hanggang paa. Nakikita. So, ginaganyan talaga nila yung yung kurtina. Pag hindi ko naman po napapansin, kung nag-vlog po ako, ayun, meron pong nagbabas na sinasabing nagkukurtina pa, binubuhol naman. Pag yung ginagawa ko naman pag araw na ganito, inaano ko ganyan kasi
Pag nakalaylay naman, madilim po dito sa loob. Binubuhol ko yan ng ganito kasi para yung hangin pumasok. Pag nakabuhol naman na parang ginaganon, hindi po akong gumagawa niyan. Yung mga bata. Si Sansan, malimit si Sansan kasi ginagawa nga na salamin. Kaya ayun po yung nangyayari ng kortina natin. May nakakapansin po na nakabuhol, sinasabit, yun, sinasabing nagkukortina ka pa. Gaganyanan lang mo naman. Hindi po ako ang may gawa talaga niyan, hindi po ako ang may gawa. Pag ganito po, ginaganito, ako yun, parang pinupusod. Kasagaran naman po yung yung ibang bahay, yung ano nila, kasagaran or kalimitan, yung kortina nila is ginaganito. So yan po guys, maliligo muna ako dahil lumalakad na po yung oras. Tama na po yung pag-i-explain or pagpapaliwanag. Yan. Malinis tayo ngayon. Pero pag nandito sila, agoy, maghalat. Bag dyan, bag doon, sapatos dito, sapatos doon. Saktong-sakto lang yung oras guys, alas 10:45. Ayan, papaalis na naman po kami. Papunta naman po kami ng eskwelahan. Mga obligasyonis araw-araw. Meron pa po sana akong gagawin. Mamaya na lang. Mamayang hapon na lang. Pag hindi na mainit masyado. Kasi ayan. Mainit na guys. Napaka-aliwalas na talaga tingnan. So, yung inisip kong gagawin mamaya is yung tatagpasin po natin yung dahon ng mga niyog. Tayo po yung magtatagpas. Kasi yung nag-grass cutter dyan, parang wala siyang planong magputol. So, tayo na lang po. Mamaya gagawin po natin yan pag wala na pong init dyan. Kasi yan, magtatanghaling tapat na po guys. Tumitigil ang kapaligiran, walang kahangin-hangin. Kahit na bagong ligo po tayo guys, pinapagpawisan pa rin po tayo. Tintin ni Sia, paglabas may ice cream. Yan yung suot niya. Roblox, number 6, Sia. Punta na kami sa sa room ng ate niya. Aray. Madudulas pa po tayo. Yan, balik kami agad. Pagdating namin sa bahay, magluluto naman po tayo ng ulam kasi merong pong isda doon. Dumating po yung soki namin na nagpapautang. Kaya ayun. Kukuha tayo ng mga ilang piraso para lang iulam ngayong tanghali. Yung iba para naman po sa hapunan. Yung Papa Beach namin nandito lang sa gilid. Nandito lang si Papa Beach sa gilid, nakaupo. Yan. Sige na, sakay na. Papasok. Kung iisip
iisipin naman po guys, pwede naman po si Papa Bits na lang po yung magpupunta sa tanghali, maghatid ng pagkain at saka magsundo kay Sia. Kaso lang ayaw po niyang lumakad pa papuntang campus. At ayaw niya pong, kasi binibilan pa namin ng ulam si Creslin. Gusto lang po niya yung naghihintay lang po siya. Kasi gusto ko yung oras ko walang masasayang, na habang papunta tayo dun sa eskwelahan, meron pa tayong ibang magagawa. Pero hindi po pwede po. Kailangan kasama. Buksan uli yung tindahan dahil nandito naman po kami. Kaya natatawag na sira-sira store, guys, yung sari-sari store. Kasi ayan, sara bukas sara. Kaya si sira-sira store. Yan po ang unique na tawag. Asan na ba to si Sia? Dito lang inilagay yung ano niya, t-shirt. Mambukas. Magluluto na po tayo ng ulam guys. Alas 11:30 na. Yan. Presko pa yung isda. Tag 250 po yung kilo. Yan. Presko pa. Request ni Papa Bits, magpaksiw. Sabi ko sa kanya, prito lang muna tag-isa. Kasi tag-isa lang sa inyo kasi hanggang mamayang gabi po ito na ulam. So, gagawin na lang po natin guys. Hati-hatiin na yan. Hati-hatiin natin ito. Tapos, paksiwin na lang po natin. Para mamayang gabi, mamayang hapon, maggulay na lang po tayo ng kundol. Ano tayo ng kundol na naman, maggagata kasi yun po yung masarap ipares sa paksiw, yung ginata na gulay. Kagabi naman laing with lawlaw yung ulam po namin. So ngayon mamayang hapon maggugulay po tayo na naman na ng ginatang kundol. Ubusin ko na lang po itong paksiwin. Sabihin ko na lang sa kanila na magtipid sa ulam. Guys. Tipid-tipid muna. Request ng paksiw. Paksiw. Paksiwin natin ng suka at bawang lang yung natin. At syempre asin. Paano naman yan ititimplahan kung hindi lagyan ng asin?
Yan, dumami guys yung ano natin, yung 1 kilo dumami. Dumami yung 1 kilo natin. Oo, musa lang asoy. Yan, damihan lang po natin yung bawang. Andako. Pinapakuha ko kasi siya ng suka sa tindahan. Andako, kadididi. Guys. Nahihiga na siya doon sa sa folding bed. Siyo na maraming bawang. Hanggang sa gabi po itong paksiw. Mayang gabi kasi 1 kilo po yan. Ang nakakaano nito kasi yung iba hindi kumakain ng paksiw, preprituhin. Yun po yung nangyayari guys. Paksiw na prito. Si Sansan, yung paksiw, piniprito pa niyan. Mga bata, kumakain naman po ng paksiw pero sabaw lang. Kaya ayun, yung paksiw natin, kailangan may sabaw. Parang tinula. Ang bango! Paksiw sa bawang. Lagyan din natin ng paminta para po maging maanghang po siya. Init. Yung paminta na ito is maanghang po siya. Yan, maanghang po siya. Pag medyo madami yung ilalagay sa niluluto, maanghang. Galing po ito ng ibang bansa. Hindi ko na po ito natatandaan kung sino yung may nagbigay nito kay Jing. Yan, kunti na lang. At biglang ambon guys, ayan, pinasok ko muna yung mga nilaban ko. Tapos ayan, naghahanda na po tayo ng hapagkainan po namin. Ayan, nakahanda na po yung simpleng pananghalian po namin. Ayan, yung lawlaw, inaano na po ni Sia. Una na lang po kaming kumain. Hindi namin hintayin yung papa niya. So, ayan, mag-ano daw muna siya, mag-pray-pray. Okay, go. Bless is all our praises, thy gift, share barter, save for diamond, you take us all our gifts. Yan, ang galing ng mag-pray ni Sia. Mananghalian na po tayo, guys. Shout out pala kay Ma'am Yolanda Antigi. Antigi ba yun or Tigi? Nagpapa-shout out po siya sa akin. Kaya yan, Ma'am Yolanda Antigi or Tigi. Thank you for watching po at mananghalian po tayo. Tingnan nyo guys, nagkamay na si Sia. Wow! Paksiw yung ulam. Bukog ha? Kala nyo ha? Hindi kumakain si Sia ng paksiw. Ayan. Parang Jollibee lang.
Dalawang kamay pa yan ha, dalawang kamay. Yan, di na ginamit yung kutsara. Man, dalawang hiwa na si Sia. Oh, naubos na yung isang buntot. Kumuha na naman po siya. I-ano natin yung bukog. Baka makain. Oh. Umulan na guys. Umulan. Ayan. Mainit kaninang umaga. Ngayon naman, ulan. Pag hindi tumigil yung ulan, hindi po tayo makakagtagpas dyan ng mga dahon ng niyog. Tayo na lang po yung maglilinis banda dito. Tatagpasin natin yan para maklaro na po yung kabilang kalye. Kalsada na po yan doon, kalsada. Papunta doon sa bukid. Lumakas yung ulan, buti na lang naisilong yung anong motor. Ulan na naman guys. Talagang bumuhos ang ulan guys. Yan, tingnan nyo. Malakas na naman yung agos ng tubig dito sa likod. Papunta po yan dito. Yan, wala. Naudlot yung ano natin, paglinis sa likod. Naudlot talaga. Pati dyan guys, malakas po yung agas ng tubig. Yan, daloy ng tubig po. At mapupuno na rin yung ano, yung batya na inilagay ko. Ayan. Malinaw na malinaw po yung tubig. Kasi nalilinisan po yung trapal. Ayan. Dapat ano, may ano dyan siguro. May ilagay ko na drum. Na katulad din kalaki ng drum na yan. Para pag tag-ulan, makakaipon din po tayo ng tubig ulan. At nabasa pala dito guys, ayan, hindi natin namalayan. Pumasok po yung tubig. So, yung ginawa ko, nag-ano po ako ng plastic. Ayan, nagtabas po tayo ng plastic para itabon natin dyan. Di ayos guys, meron na po tayong tabon dito. Sige, ulan pa more. Di na po mababasa dito sa loob. Busy kasi ako dun sa loob dahil may tumutulo. Linagyan ko muna na pangsalod. Hindi ko alam, dito pala mapapasukan din ng ulan. Ilagsik kasi dyan sa taas. Pero hindi naman po siya gaanong nabasa. Ayan. Dito na lang po yung ilagay natin na tabon para klaro din po sa labas. Dissolve guys. Ayan, papasok na sila. Ay, Ronald, nagkuha ng lasaw. Ayan. Ha? Ano man? Nag-reply. Gumagawa si Ronald ng apakan.
Nag-shortcut si ano, si Ronald. Yan ang sitwasyon dito, guys. Wag umuulan. Talagang lalangoy. Si Ronald, nag-shortcut po siya. Diyan po siya sa ano nila, Madam Rose dumaan. Bangin nga takat mo diri mauran. May lugar-lugar lang nga. Ano ito, hindi naandar? Pak. Basa na yung sapatos. Hello, guys. Dapat nakasakay mama na plane. Basa yung sapatos ni Christian. Nagwi-welding pa naman sila. Pero pag dumating doon na walang trabaho kasi trasis yung trabaho nila, babalik na lang. Kasi hanggang dito yung tubig. Ayos yung ano ko dyan. Pangtabon sa ulan. Kaya pala pumapasok kasi yan na basa yung sa taas. Mamayang alas 3 naman ang problema nito pag sundo kay Chrislyn. Kasi tatama rin naman si Papa Bits lumabas dyan. Yung motor. Tas alam ko sa sa CIS ganito din yung sitwasyon sa plaza. Binabaha hanggang doon sa sa eskwelahan nila Chrislyn, yung daanan binabaha yun. Problema din po yung pagpasok papunta doon dahil lupa lang, hindi po simentado. Talagang nakakaano po yung pagpunta din doon sa eskwelahan pagpasok sa campus. May pathway naman pero hindi po abot doon hanggang kila Chrislyn, eskwelahan o room. At yung labas din kahit simento yung labas ng room nila nila Chrislyn, natutubigan din. Walang problema kung doon lang sila sa loob ng ng eskwelahan. Paglabas na, yun talagang magtatampisaw din. Yung sapatos naman na suot ngayon ni Chrislyn is rubber shoes, yung puti. Ayun, si Christian bumalik dito dahil nagpalit ng sapatos. Dahil nabasa pati medyas. Yun, nagpalit po siya ng sapatos. Tas lumabas siya ngayon, nagchinilas lang. At iiwanan po yung chinilas niya doon kila Madam Rose. Ako naman guys, natutuwa naman po ako pag umulan dahil may tubig po kami, may source ng tubig. Kaya lang, yun, ganito po yung sitwasyon. Mamumroblema po din tayo. Yun po yung iniisip ko mamaya. Pagsundo kay Chrislyn. Papa Bits natin. Sisimangot na naman. Alas 3:30 na po guys. Ayan, susunduin na si Chrislyn. Walang choice. Wala namang kukuha. Kasama si Sia dahil siya po yung pupunta doon sa campus. Ayan, nagtampisaw na si Sia. Matumba kasi matumba.
Dinahan-dahan lang natin si Papa Bits na utusan pag sundo kay Kreslin. Sa totoo lang, natatamad talaga siya. Tiningnan muna niya yung yung daanan. Ayan, nandito na sila. Ewan ko kung ipasok pa yung motor dito ni Papa Bits. Pero ay papasok din. Kasi maglalakad yung dalawa. Tingnan nyo. Toink, toink, toink. Toink, toink, toink. No. Hindi nagkadumi yung sapatos. Sina. Naka-Roblox din po si Kreslin. Ayan. Naka-Roblox din po siya. Number 9, Kreslin. Order ng mama niya yan. Oh, may tinapay si Papa Bits. Sa atin lang po. Ay, sa'yo pala yan. Naku, ang dami niyan. Sa'yo lang.